sindikato, may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lamb. Sinayang mo. Andun ka na eh. Maninindigan ka na lang eh. Sabagay, pwede naman mangyari yon, Mr. B, na baliwalain mo na lang yung sinabi mo. O kaya, pwede ka rin namang hindi makisali sa special session. Ano ba? Balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Yes. Good morning everyone. Andito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Bumanat na naman ho. Hindi naman ako kasali. Wala akong insertion eh. Yan ang kanyang pahayag. Pero ang tanong, bakit nagmensahe ka na kung sakali pag nagpatawag ng special session dadalo ka. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo na kaming pinagluloko. Kung wala ka talagang kinalaman sa insertion na yan at wala kang kasalanan at wala kang kinalaman dyan sa flood control, bakit parang tila baga nagbabago ka ng salita mo? Yung stand mo, hindi na ho kaaya-aya sa sambayan ng Pilipino. Akala namin, boss, amo manager, Mr. Senator, akala namin, antibay ng paninindigan mo at doon ka sa mga katotohanan. Nabanggit dito Parang iiwas ka na Ligtas na. Mr. Joel, ligtas na ho ata di umano dito sa plunder case. Dinaig ka pa ni Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Jinggoy Estrada nanindigan para sa katotohanan Kayo, marami pa kayong pasakalye. Hindi, meron na naman siyang banat dito. Ito'y tinatanggi niya na hindi siya kasali dito sa flood control. Okay, given na yun. Bakit parang, tila baga natatakot? Diyan lang ang katanungan namin. Noong unang panahon, tumayo ka, ikaw pa nga yung katuwang ni Senador Alan Peter Cayetano, Senador Marcoleta, para dito sa, pag-aalis ng mga posisyon o vacant, maging bakante ang mga posisyon dito sa Senado. Ano nangyari, Mr. B? Alamin nga natin ito at bago natin pasadahan lahat ng mga balita ngayong umaga, isang like, isang share, samahan mo na subscribe at all good sa tayo dyan. Andyan po yung join button. Pindot-pindot lang at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Doon meron po nagtatanong sa akin, Kuya Goods, ano ba yung... anyway, wag na yon. Ito na lang, ipasok na natin. Nasangkot, nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni kontraktor o proyekto, wala din pong maipakita. Ano to? Para bang basta na lang po ako gagawin na punching bag? Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento. Mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging bycam, hanggang insertion sa bycam, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa, at ngayon ang program. 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato, may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lamb. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan, noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte.
ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Maraming salamat po. Yun ang kanyang Paulit. sinabi. Ulitin lang natin mga kasama. Itong pag-uusap na to, itong usapin na to, yung pagtanggi, di ba tinanggi naman niya? Hearsay lahat, oo, ginagamit sa pamumulitika, merong gusto magpasikat. Yung pronouncement kahapon, marami na rin ho ang nakapag-analyze. Kahit ho yung mga kalaban sa politika, kahit ho yung mga bulager ni Bangag, na-analyze na rin ho ang kanyang mensahidad. Ang problema, kung itatanggi niya ngayon, kasi ang daming nag-react. Milyong-milyong Pilipino na rin ang nagsabi sa kanya, sinayang mo. Andun ka na eh. Maninindigan ka na lang eh. Sabagay, pwede naman mangyari yon, Mr. B, na baliwalain mo na lang yung sinabi mo. O kaya, pwede ka rin namang hindi makisali sa special session. Ano ba kasi ang kagustuhan at bakit kagustuhan nila magkaroon ng special session? Ganito lang yan, ipapaliwanag natin. Ang special session na gaganapin ng Pangulo, pwede raw magdulot ito ng mga magagandang bagay. Tulad ng mga yung naudlot daw na mga trabaho, etc., etc. Pag-aproba sa mga bills na naantala. Yung mga budget, ayun! Kailangan pala natumbok din ang budget. Sa bagay, nasa gitna na ho tayo ng taon. Pwede. Mapag-usapan ng budget. Bukod doon, siyempre, yung posisyon, kumpurmasyon sa mga opisyal, kailangan aprubahan, kailangan yung appointment o promotion sa gobyerno, meron din. Alam nyo naman, meron na ho magre-retirong mga general, yung mga ganyan, sa AFP, sa AFP at PNP, mga ganon, kailangan nila ganon. Pag panunumbalik ng sigla, at maging maayos ang Senado. Wala namang problema sa Senado. Meron lang nagpapagulo. 'Di ba? Yun naman talaga. Sino ba ang mga nagpapagulo diyan? Alam nyo na. Mga nagpapagulo dyan, yung mga takam na takam, mapalaya si BP Sara. Bakit? Siyempre. Tinik si BP Sara sa kanila eh. 'Di ba? Dahil pag si BP Sara tumakbo, walang makakatalo kay BP Sara. Walang Sorry sinisipon tayo. Walang makakalamang sa boto. Landslide. 'Di ba? Landslide ang aabutin. Kaya tinik sa kanila o hadlang sa kanila si BP Sara. Ang tanong, uulitin-uli natin, ilan senador kailangan para ma-convict si BP Sara? 16 na senador ang kailangan para ma-convict si BP Sara. Ilan na ba ang senador na nakukuha nila? Ulitin natin yung 11, yung siyam, at yung nag-abstain na lumipat, o si Goodwan, sabi nila, ngayon si Badwan na, tapos yung isa, si Mr. Bukidnon, di 11 na sila. O yung isang bulok, yung bulok na nag-unang naghawdas, di umano, 12 na sila. Ilan ang kailangan? 16. Ngayon, may papasok na dalawa. Papasok ba dalawa o isa? Sabihin natin, pumasok na. Kasi nagpahayag na raw di umano eh. O di 13 na sila. Saan sila kukuha ng 3? Baligtarin natin sa sitwasyon. 13 lang sila eh. Sabihin natin 12. Wala pa yung isa. Wala pang matibay na ebidensya na lumipat na nga si Mr. B. Pero yung marami nakakaintindi sa pronouncement pa lang eh. 13 na. Bigyan mo diin, 13 na sila. Yung 3, saan nila kukunin? Ngayon, magkakaroon ng gipitan. Ilang senador
ang pinakakasuhan? Sige, bilangin natin. Ang may mga kaso ngayon, pero ewan ko lang kung talagang bibitaw itong mga naninindigan. Ilang senador ang may kaso ngayon? Senador Bato, pinaghahanap. Itong si Mamang Quezon, may kaso na wala ng kaso dahil lumipat. At si Senator Jinggoy nakakulong. 3 na. Senator Bongo, hinahain na daw di umano yung plunder case o kung ano man yung gusto nilang ikaso kay Senator Bongo. 4 na. Senator Villanueva. So, nakakagawa pa ng paraan, 5. 2 bilyar, 7. Sino pa yung isa? Senator Marcoleta. 8. 8 Yan ho yung gagawa nila ng paraan. Pero ewan ko lang kung makukuha nila yung 2 pang B dito. Kasi kung makuha nila yung 2 B, 15 sila. Hindi pa rin nila makukuha itong conviction ni VP Sara. Ngayon, balik tayo. Yung solid. Ilang porsyento, ilang senador, o ilang boto, ilang boto kailangan para ma-acquit si VP Sara. O hindi siya tawag nito mabasura o hindi mawala na, wala nang acquitted o mapawalang sala. Inisipon talaga ako, grabe. Ilan ang sapat na senador ang kailangan para tuluyan ng ma-acquit si VP Sara? 9. Nakakuha nyo? Sino-sino ba yung 9 na solid? Para ma-acquit si VP Sara. Kasi kung kailangan nila ng 16, dito naman, sa acquitted, 9 na senador lang, tapos na ho ang impeachment na yan. Wala na ho at mapapawalan sala na si VP Sara. Unahin natin ng mga solid Amy Marcos, Robin Padilla, Marcoleta, Bongo, Bato, Robin Padilla, 2 bilyar, 2 Cayetano, 10. Andiyan pa si Legarda, 11. Tapos ang kaso. 9 lang ho ang hinihingi. Pero 11. 11 ho ang tumutugma para ma-acquit si VP Sara. Nakukuha niyo yung punto? Aray mo, talagang mag-iiyakan na kayo. Kahit anong gawin itong mga taga-kamara at itong kukuha ng liderato sa Senado, wala ho kayong mapapala. At tuluyang ma-acquit si VP Sara dito pag pumasok na ho yung botohan. Ngayon, meron hong balita dahil parang isinasarado nila ang Senado para dito sa investigasyon ng Blue Ribbon nila Senador Marcoleta. Nagkakaroon ho, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing sa June 16. Nananawagan si Catherine Binag sa publiko. Yan nananawagan na makiisa at magpakita ng suporta na naktakbang pandinig ng Blue Ribbon. Kailan? Sa June 16. Saan? Anong oras? 10:00 ng umaga. Sa Double Gem EDSA Garden Event Place. Ayon sa panawagan, hinihikayat ang mga mamayan na dumalo at suportahan ang testigong tinatawag na Brave 18 at karagdagang 40 na individual. Inaasahang magbibigay ang kanilang pahayag sa pagdinig. Kasama rin sa binigyang suporta ang ilang senador na inaasahang makilahok sa proseso kabilang SP Alan Peter Cayetano, Rodolfo Marcoleta, Amy Marcos, Camille Villar, Mark Villar, Robin Padilla, Lauren Legarda, Dingoy Estrada, Bongo, Joel Villanueva, at Ronald De La Rosa. Oy, mukhang kasama pa dito si Senador Joel Villanueva. Hindi muna tayo, baka mamaya mabago yung pronouncement niya kagabi. Kasi kasama siya dito 5 hours ago, pinost ni Miss Cathy Binag. 2, 4, 6, 12 sila dito.
Dalawang Cayetano, Marcoleta, Marcos, Aimee, Camille, Mark, Robin, Legarda, Jinggoy, Bongo, Villanueva, at Bato. 12. Ang kailangan lang na boto para ma-acquit si BP Sara ay siyam. So, solid na. Panalo na ho tayo. Iyak na naman ang mga dorobo sa Kamara at yung mga dorobo sa Senado. So ngayon, kailan yan ha? Sa June 16 ho. Saan? Anong oras? Alas 10 ng umaga. Sa Double Gem, EDSA, Garden Event Place. Kung kayo ho ay kung kayo ay gustong manood ng Blue Ribbon Committee hearing, ayan na yung address. Ayan na rin yung oras. Special session. Bakit ba kasi kailangan magpatawag ng special session? Ano yan? Para sa Mindanao. Baka mauwi sa usapang liderato. Yan ang sinasabi natin. Alamin nga natin yan dito sa panayam kay former Congressman Mike Defensor. Ang sitwasyon sa ngayon, ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at ang tabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Lalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Grabe ha? Kung Mike, anong next na mangyayari? Kaninong Blue Ribbon ang susunod? Meron po ba o wala? Kayo di ba, nakausap niyo po si Senator Marcoleta. Kailan po ba ang next na Blue Ribbon? Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at ang tabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po yung nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Abilino versus itong Cuenco na kaso, nung una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yung tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Lalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. Para sa eleksyon. Ang mangyayari, naku, kaya pala gusto, kaya pala ang mungkahi, kaya pala may narinig tayo. Kung sakali magpatawag ng special session, aatin. Naku, ano kaya yung ibig sabihin nun? Parang pinaplano na ba yon? Naku, eto merong kapapost lang ha. Sunduin mo ang konsensya mo. Oo, naku. Si Bac Party List
his son to follow the consequence. Naku, may nananawagan. Ito ha, kapopost lang. Ang sabi rito, sundin mo ang konsensya mo. Eddie Villanueva to Joel. Si Back Party List Representative Eddie Villanueva urged his son, Senator Joel Villanueva, to follow his conscience and God will amid the ongoing tension in the Senate. Magdesisyon ka. Hindi ba tayo sa gusto ng mga kaibigan mo sa politika kung hindi ayon sa gusto ng Diyos sa buhay mo? Nako, may panawagan na. Malalaman natin to kasi maaga pa naman, Lunes. Mamaya marami pang mangyayari kung ano talaga yung pronouncement niya kahapon. So, balik tayo dito sa usapin kung halimbawa magkakaroon ng special session at makuha nila, ipapa-aresto yung mga senador. Nako, sino-sino ba yung mga senador na may mga kaso? Di umano. Kasi yung iba dyan, siguro, sabi ni Aling Ledesma, Kuya Goods, tanim kaso yan. Alam naman na natin yan Oo, gumagawa talaga sila ng paraan para makakuha nila at masakop nila at sila ang maghari-harian ngayon dyan. Sa pamumuno nino ng Pangulo, malamang sa malamang, sabi ni Aling Ledesma yan. Ganyan ang kanilang gawa at gagawin. So dito, buti na lang, merong nagbubunyag ng mga sekreto, talagang plano, na talagang aarestuhin once na magkaroon ng special session. Kailan gaganapin ang special session? Gagawin nila yan. Kasi nalalapit na ang impeachment trial ni BP Sara. So ano ba yung kailangan? 16. Gagawa sila ng paraan para makakuha sila ng 16 na boto. Yan ang katotohanan. Pero malabo sa malabo. Bakit? Hindi nga sila maka-15. Kaya ito, kung sino yung maaaresto dito, gagawa nila ng sariling rules yan daw di umano. Ayon sa video. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Nako. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuhin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan kami ni Senator Marcoleta kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Malabo yan. Pag napababa nila sa 18... Ito sinasabi ko sa inyo. Di ba? Sinasabi ng taong bayan. Huwag niyong papakailaman si Senador Marcoleta. Huwag niyong subukan. At si Senator Robin Padilla, gagawa niyo ng kaso. Iimbentuhan niyo ng kaso. Huwag niyong susubukan. Dahil yung mga kaibigan, kababayan, kapatid ng Muslim ni Senador Robin Padilla, nagsalita na Kahit kanti, huwag niyong kantiin. At huwag niyo susubukan si Senador Marcoleta arestuhin. Ibang klase marami ang naniniwala sa kabutihan, katapangan, at totoong serbisyo ni Senador Marcoleta. Kaya huwag niyo susubukan. Alam naman ng nakararami, gigipitin. Pero huwag niyong subukan. Baka makakita na naman kayo ng milyon-milyon tao. Sabi ni Aling Ledesma. Ang membership ng Senado. Kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok. Nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta. Balita ko rin, si Robin Padilla, ikukulong din nila. Ayan, di ba? So, ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So, ang 2/3 doon ay 12. So, Kong, So, I'm sorry, Kong. So, ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi Yun kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si BP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So, pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, Nako, patay. ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyayari. Pero linawin natin, wala namang lilipat from Cayetano Block to the BBM senators? Sa aking pagkakaalam, Banat, wala. Ang isang rason
kung bakit hindi siguro nakumbinsa yung mga senador. Kung naalala ninyo, di ba yung kaso kay Senator Bong Revilla ay kaso lamang na itinuro siya ni Yusek Bernardo. At dahil doon, nakulong na siya. Yung tatlong kasama o yung tatlong nagturo, siya lang ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Sa Kongreso, bumoto ang tatlo, si Congresswoman Lani at yung dalawang anak na Revilla para sa impeachment ni Inday Sara. Ito naman ay narinig ko lang. Ito naman ay sa pagkakadinig ko lang. Ang pangako daw ay pababayagan na mabigyan ng bail si Senator Bong Revilla. Ang nangyari, hindi nabigyan. Hanggang ngayon nakakulong. Kaya palagay ko, yung mga senador na nandyan, nakikita nila, ay mahirap pala to. Mabigat nakausap dahil yung pangako kay Bong Revilla, hindi naman natuloy. May isa pang pangako ata na ako nadinig Pero ibubulong ko na lang sa inyo na hindi rin natupad. Na gagawin daw presiding officer ng impeachment yung bumaligtad. Ngayon, tila nag-announce na si Gatchalian daw ang magiging presiding officer. Sabihin, hindi na naman nila tinupad yung pangako nila. So parang nagkakaroon talaga ng pattern na puro pambubudol lang ang ginagawa. Yun din, narinig ko rin yan, maging sa Kongreso daw, yung ipinangakong ibibigay, naging hulugan na daw Aray. Kaya yun din ang nabidinig natin sa Kongreso. Pero yan naman ay mga kwento lang. Pero alam niyo ho, kahit na itong sinasabing pagpapalit sa Senado ng liderato sa special session, kahit ito'y kwento lang, ito po'y delikado kailangan nating antabayanan. Kasi pag ginawa po nila yan, pinalitan, pagkatapos nababoy na yung ating saligang batas, pagkatapos pating impeachment, ginulo na, nababoy na rin yung ating impeachment process, ang ating saligang batas, kawawa naman yung ating bansa. Yun nga yung corruption na nga, hindi na resolve, tapos patuloy pa rin ang pagyurak at pagwarak ng ating sistema ng gobyerno, ang ating mga institusyon, at ang ating saligang batas. Patuloy nilang tinatakpan ng katotohanan. Yun ang dapat nating labanan. Kung Mike, di ba sila ngayon ay naka-lockdown? Tama po. So, Tama po. biglang next week, pag may special session para kanilang ipatibay yung 12-0 nila na yon, magbiglang mag-o-open ang Senate. Wala na, clear na. Wala na security threat. Nawala bigla. Ang bilis, ha? Kaya nga ito yung sinasabi, pag sila, okay lang, pagkakampi nila. Pag sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano, Marcoleta, ay hindi pa pwede. So ngayon, yung post ni Miss Cathy Binag, ang tabayanan yun. Kasi kung gusto nyo makapanood ng tunay na Blue Ribbon hearing, doon kayo standby sa kampo. Kasi yun ang totoo. Etong Gatchalian, wala yan. Sabi ni Aling Ledesma, acting lang ho yan. At mismo nagsabi niyan, yung mga kasama niya, na si Mr. Bendol, Mr. Bender, na acting lang. Hindi pa sila makapag-hearing kasi nga, hindi pa, tawag doon, hindi pa legitimate yung pag-a-appoint nila sa kanilang sarili. Diba? Simplihan lang natin. So ito, may chismis ako. Hindi ko lang alam kung sino yung natutukoy ng mamang ito. Kayo na bahalang humusga. Isang general o ex-general, hindi natin alam kung sino pinatutumbukan dito bayot daw. Wala namang problema sa bayot. Ang problema, hindi natin na inaano yung LGBT ha. Ang problema dito, etong general o ex-general, kung ano man to, kung ano na naging posisyon na to, ito ho chismis. Pero chismis na mayroong pruweba. Ano yan, Kuya Goods? Bahala na ho siya mag-explain dito. Nandun ako sa BCDA, may bahay siya sa BCDA. BCDA, puro sundalo, puro polis nakatira doon sa Patagig. Okay, meron siyang unit doon, dinala ako doon. Ang style noon, matipuno siya. Ngayon, magiinuman muna kayo bago kayo mag-sex. Ang gustong-gusto ni General, malinis na malinis yung lamesa niya. Ayaw niya na may natatapon na alak, pupunasan mo ng tissue. Sasalinan mo siya ng black label, iinom. Ngayon, ito nakakatawa. Di ba? Kasi siya ginagalang Pagdating doon sa kwarto, ito ang sasabihin niya. Alfred, saktan mo ako, Daddy. Daddy, saktan mo ako. Kagatin mo tong nipples ko, Daddy. General yun, ha? Yun, isa sa mga, biro mo, grabe. Alam mo, lahat tayo may dark side talaga Matatawa ka sa kanya kasi
portrait siya ng isang kagalang-galang na tao, tapos ganun makikita mo. Saktan mo ako, daddy. Kagatin Saktan yung mo ako, ikot." daddy! Biro mo, general yun, ha? Sino kaya ito? Ano kaya yung mayroon kayang kaugnayan ito kasi minsan may nababalita, 'di ba? Dating general tapos naging iba na yung posisyon sa trabaho, iba na yung ewan ko wala akong confirmation dito kung sino yung natutukoy ng informanting ito. Saktan mo ko, daddy. Pero anyway, naipasok lang natin 'yan kasi meron nagsasabi, 'di ba? Merong isang na isang nasa sabi nila bayot daw yun eh. Wala namang problema kung ano. Kaso nga lang, eto problema, naiiskandalo. Maganda sana kung napangalanan kung sino itong dating general na ito eh, no? Sino kaya siya? Palaisipan ha. Kung may idea ka, type mo sa comment section kung sino yan. Anyway, eto na tayo ha. Ako naman ay maglalambing. Kung umabot ka sa ating video, like and share nyo yung video. At saka syempre, subscribe nyo ito si Mang Banat. Magaling ho ito. Ayan ang kanyang channel. Ayan ang magiging kakampi natin. Ayan tulungan natin ha. Tulungan natin ang mamang ito. O mama o bata ba? Tulungan nyo. Ayan ha. Subscribe nyo ha. At syempre, itong shoutout segment natin. Hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakapag-shoutout. Shoutout tayo ha. Shoutout tayo kay Namdamanusan. Shoutout po sa iyo ha. Lagi siya nanonood sa atin ha. Ma'am Alice Quilla. Alice Quilla, shoutout po sa iyo. Nelly Manlapaw, shoutout po sa iyo. Pio Liad, shoutout po. Lucilia Halandoni, shoutout po sa iyo. Jones Purgatorio, shoutout po. Ma'am Nanette, shoutout po sa iyo lagi po siya nakaantabay sa atin. Ma'am Nanette Labiton. Ma'am, hindi ko masabi sa iyo yung yung number ko. Pasensya na ha. Marlene Yeslani, shoutout po sa iyo. Primo Gelasio, shoutout po sa iyo Rosalinda Mayo, shoutout po sa iyo Basilio Feneliere, shoutout po sa iyo. Ma'am Josephine Peria, shoutout po sa iyo. Amelia Montano, shoutout po sa iyo. Eladio Ordiz, shoutout po sa iyo. Francisco Sanchez Pascua, shoutout po sa iyo Sabina Castillo, shoutout po sa iyo. Manay Vlogs, shoutout po sa iyo Edgardo Banas, shoutout po Blesilda Aducal, shoutout po W. Jones, WJ, shoutout po sa iyo. Perla Campos, shoutout po. Marco Payumo, shoutout po. Jeffong, shoutout po. Charmaine Joyce Kasid, ayan si Ma'am Charmaine, lagi siya nakaantabay sa atin. Gaya, D9N, shoutout po sa iyo. Maribel Mariwan, shoutout po sa iyo. Lizzie La, shoutout po. Candida Sheckenberg. Ano ba? Ang hirap basahin. Candida Shellbinger. Yan. Candida Shellbinger. Shoutout po. Benjamin Cruz. Shoutout po. Alexander. Shoutout po. Federico Baldonado. Shoutout po sa iyo. Ma'am Nanette. At Ma'am Mila Huwa. Mila Julian, shoutout po sa iyo. Ricky Fundar, 2239, shoutout po. Gerardo Gilasanga, shoutout po sa iyo. Leo Arroyo, shoutout po sa iyo. Paul Skibi, shoutout po sa iyo. Alice Kilaw, shoutout po. Josephine Peria, shoutout po. Dante Susulan, shoutout po sa iyo. Carlito Rom, kay Ma'am Adrian Perez, shoutout po sa iyo. Si Ma'am Lilibet Lolor, Lilibet Alulor, yan, shoutout po sa iyo lagi siyang naka sa atin. Jonathan Villaris, shoutout po. Carlota Rigo, shoutout po sa iyo Narciana de la Cruz, shoutout po. Arwin Vasquez, shoutout po sa iyo. Lester Dominic 2318, shoutout po. Manolo Manolo Reni GLSR.
Shoutout po. Joey Roelio, shoutout po sa iyo. Cindy Oblimar, shoutout po. Daisy Pelagrana Joven, shoutout po. Go lang Alan Cayetano. Ayun, go lang Alan Cayetano. Violeta Dahes, yan, ang sabi niya, go lang Alan Cayetano. Franklin Millete, shoutout po Nicole Ann Crisostomo, yan si Ma'am Nicole. Oo. Ayan Christopher Ballesteros, ayan Lerma Ramos, Senyora Glenda, Baby Ruth Teologo, Loreto Malyoles, shoutout po sa inyo. Lagi sila nakantabay sa atin. Rosinda Diagabel, ayan, William Encoporado, shoutout po sa iyo. Ayan kay Ma'am Winnie Cordero, ayan, shoutout po sa iyo. Salamat po doon sa binigay nyo. Hanggang sa muli po, ako naman ho ay maglalambing. Paki-like and share ang ating video. Bye-bye!